Hello Kathleen fans, Destiny talagang Kathleen mga customers. Nagulat din ako dito. Magugulat din kayo dito mga customers kagaya ng pagkagulat ko, no? Destiny talaga sila, and then panibagong hula na naman kami Catherine kahapon by Mr. Hans Kua. Mabubuntis daw si mabubuntis daw si Ma'am Catherine. Ilang buntisan na naman kay ito mga kasambreros, no? Medyo nakakatawa na yung mga hula-hula na ito, pero sige, i-justify natin mamaya. Pero bago yan, minor items muna tayo mga kasambreros, no? Yung bago yung main items natin. Grabe kanina or kagabi mga kasus nag-post ang isang TikToker, bago McDo branch ni Alden Richards, hindi lang sa labas maging hanggang sa loob. So grabe, no? Talagang siguro araw-araw talagang grabe yung dagsa ng mga tao, kasi nakita mo talaga sa mga posts ng mga random customers, mga random TikTokers, no? Kahit mga yung mga kumakain nandoon, no, talagang blockbuster pa rin hanggang ngayon mga kasambreros, na hindi na nakakain. At saka grabe, kumbaga pa yung mga crew ay siguro nahihilo na rin sa sobrang dami ng tao araw-araw. Sana lakihan nila yung space, or yung or dagdagan nila yung tao dito, yung kunwari yung mga cashier or yung mga orderan. Kasi sa sobrang dami ng tao talagang minsan may isa pa ako nakita dito na parang dito dahil sa sobrang gutom nila, umalis na lang sila mga kasambreros, no, kasi nga dahil sa sobrang dami ng tao dito, sa sobrang dami ng tao, dahil nagutom na sila, kumain na lang sila sa ibang na naman mga kasambreros, sa ibang restaurant or fast food chain. So, McDo ni Alden Richards. So, dalawang videos actually ito na magkaibang tao, magkaibang random customer doon mga kasambreros. So, grabe. As in, hindi siya normal talaga at saka hindi typical. Ito yung sasabi na pinagpapala si Alden ng Panginoon ng siksik, liglig at maapaw mga kasambreros. So, hoping na talagang paspasan or parang dagdagan nila yung yung area or yung space mga customers, at saka yung mga nag-aasikaso para ma-accommodate yung mga tao mga kasambreros. So grabe, ibang level talaga, no, ang pagpapala ni Alden Richards mga kasambreros. Tapos ito video ito mga kasambreros nung IME na music festival. Ako parang ako dito, parang na-curious ako kung ano yung nangyari dun sa sa may IME, kasi December to yung Wonderful Moments Music Festival sana ni Alden Richards. Parang wala akong narinig dito, no. Ito yung kanilang press con mga kasambreros, na posted ng video mga kasambreros ng Glitz PH. So Alden Richards at a press conference of Wonderful Moments Music Festival. So, parang may mga sikat din dito na artista dati. Pero hindi ko lang alam kung ano nangyari dito. Hindi ko lang din alam kung na-move ba siya or na-postpone talaga mga kasambreros or hindi na tinuloy. So, ganon. So, first time din kasi niyang gagawin to first time na rin sanang ginawa ito na nagkaroon siya ng music festival. Kasi talagang acting, drama, romantic drama, and movie talaga yung kanyang forte, di ba? Business. So, ito sana yung first time na naman niya na gagawin. Pero wala akong narinig na feedback or basta parang wala nangyari, no? Pero correct me if I'm wrong kung nangyari nga ito, tapos hindi ko lang na segwihan. Pero dapat kasi mapopost naman talaga yung mga admins dyan mga kasambreros kung meron talaga. Tapos ito post din ng Pika Pika. Dito, no, dito ako na nabilib kay Alden Richards mga kasambreros, kasi na-recall ko nito mga kasambreros, no, yung sinabi ni Alden na yung mga social media na pinapanood ng kanyang mga kapatid, no, especially si Angel na bunso nila mga kasambreros, na yung iba yung sustansya, iba na yung pinapanood ng ng kapatid niya, no, si Angel mga kasus na bata pa, no, at saka babae doon sa social. Kasi ang social media ngayon talagang pag ikaw na bilib ako dito kay Alden, kasi
talagang stricto siya in a way of parang may radical love na may pagmamahal pa rin mga kasembreros na sabi dito ay Alden bantay sarado ang social media consumption ng mga nakakabatang kapatid mga kasembreros or nakababatang kapatid. So yun, mamaya try ko i-play ito para marinig niyo mga kasembreros. So which is dapat na ganito yung ginagawa noon ng mga kuya, ate, magulang, mga kasembreros sa kanilang mga anak na kasi ang talagang Facebook Reels ngayon talaga halo-halo, no? And ang nakakaano dito kapag kunwari nakapanood ka ng gantong uri ng tawag dito na pinapanood na video, yung next na option nun, yun na rin parang related na rin siya din mga kasembreros. So kung kaya mag-ingat-ingat po talaga tayo mga kasembreros, no? Sa mga panahon ngayon. So kasi talagang ang social media ay kumbaga pa binibigay niya kung anong gusto ng manonood. And then ito, kakulitan ni attorney mga kasembreros kasama si Alora. Alora sa mga kasembreros, no, na tila kakain na sila pero nag-aala kuting-kuting nag-aala pusa pa sila mga kasembreros with their hands or claws kunwari, no. Parang hindi to sangyup parang sa Thailand yata sila or parang something spicy Korean restaurant or Japanese restaurant ito mga kasembreros, no, na kung saan ay tawag dito kakain na sila pero nagkulit-kulitan pa ang dalawang ito. So medyo hindi na sila magkakasama ngayon, no, kasi busy na rin si Kat sa kanyang taping and then si Alora sa Sam naman ay hindi ko lang kung may panibagong project na ginagawa si Alora kasi hindi yata siya kasama sa Someone Someday ni Ma'am Catherine mga kasus, pero mag-best friend talaga ang dalawang ito. So si Alora, Bisaya din to, no? Mga kasembreros. Una sila naging close nung Too Good to Be True na nakasama sila mga kasembreros, tapos nagbebenta ng books si Alora online. So di ba mahilig sa books si Ma'am Catherine, kung kaya yon parang bumili siya, parang nag-inquire so doon na nagsimula ang kanilang friendship mga kasembreros. So ang kulit lang. And then ito picture ito ni Sir Alden mga kasembreros, no, dala-dalang kanyang bisikleta, nakatalikod siya sa Tagaytay, posted niya Christopher Martin. Pero ito po ay medyo matagal na pinost ni Christopher Martin mga kasembreros, and hindi ko lang alam kasi nag voice over ako ngayong January 25, 2026, no, Sunday po mga kasembreros, pero baka Monday ko na ma-upload kasi nga medyo mabagal ang ating exporting ating laptop. So kaya po nag-iisip din ako kung nakapag-bike ba si Alden ng Sunday mga kasembreros kahapon. So talagang busy kasi ang linya ni Pops Alden. So wala rin siyang gaanong Instagram post kahapon, no, Sunday mga kasembreros. Ewan ko lang ngayong Monday. Hoping and praying na may post si Alden. So baka family time ang inyong tisoy this Sunday mga kasembreros or nung Sunday kahapon. So yun, and hindi ko lang din alam kung nakapag-bike siya, no. Kasi talagang minsan nakapag-bike daw siya pero hindi na niya napopost kasi nga focus sa mga daming trabaho at ganap ni Phenomenal Box Office Cinema King. So talagang parang siya, parang lagari, no, ang dakilang lagarista. Tapos ito, picture ni Alden sa Maria's Kitchen and Grill, Filipino Restaurant, 587-496-0336. So yung kanilang phone number. But if I'm not mistaken, ito po ay nasa Canada sila mga kasembreros, no, nung nagsushoot sila ng Hello Love Again. So parang may pinuntahan si Alden kasi doon na siguro malapit sa kanya or parang sa side niya mga kasembreros, niya kasama dito si Ma'am Catherine. Or parang nauna yata, parang mas nauna yata si Ma'am Catherine doon na pumunta sa Canada mga kasembreros. So pero ito po ay Maria's Kitchen and Grill. Tapos nagpa-picture siya kay Alden, no. So ito yata yung isa sa mga crew or isa sa siguro may-ari doon, no, ng Maria's Kitchen and Grill mga kasembreros. So talagang
Nakakaano, no, iba, hindi kasi natin nararamdaman yung kunwari may Pilipino sa ibang bansa, tapos ano, parang isang buong Filipino community kayo doon, pero nasa banyagang bansa kayo, no, parang ganon mga kasambreros. Kakaiba talaga ang feeling ng ganoon mga kasambreros, na parang feeling at home ka rin kahit sa ibang bansa, because napakaraming Pinoy, no, sa iba't ibang panig ng mundo. Tapos ito, ang cute ng ginawa, ang cute ng ginawa 2 hours ago, ang cute ng ginawa ni Donna Milan Dicho, no, naging doktor, sina Alden at saka si Ma'am Catherine mga kasambrer. So standing in doctor's uniform, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards in the laboratory. So ang daming likes, 115, 2 hours pa lang niya napopost mga kasambreros. So sana, no, si Ma'am Catherine yung magiging tawag dito, magiging leading lady ni Pops Alden sa medical drama na Code Gray. Pero duda ako doon mga kasambreros, kasi busy si Ma'am Catherine sa kanyang Summon Someday, and hoping sa Maria Elena 1944 mga kasambreros. So yun, talagang nakakatuwa mga kasambreros. Tapos main item na tayo, ha. Ito, destiny talaga sila mga kasambreros. Mamaya papakinggan natin ito, yung interview nila with Cinema One or Cinema News mga kasambreros, with Bianca Gonzalez mga kasambreros, no. But this was during Hello Love Goodbye promo pa nila mga parang ano ko to, kasi may nag-post kagabi na isang admin, tapos na-recall ko, gusto ko makita yung full. Nung tiningnan ko nung sinearch ko sa YouTube, putol-putol pala siya, no? May tag 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. So ito po ay more than 3 minutes mga kasambreros, no? And dito parang nalaman ko talaga na destiny talaga sila mga kasambreros. It's ang nangyari kasi dito, dun sa parang ginawa, 'di ba, parang inoffer din sa iba. Parang unang inoffer yung Hello Love Goodbye kay sa Kathniel. Pero hindi na na-mention doon dito ni Ma'am Catherine, kasi nung interview nalala ko yung interview ni Daniel Padilla with Boy Abunda, na inoffer din pala daw sa kanila, no, na Kathniel mga kasambreros, yung Hello Love Goodbye. Tapos parang nagpahinga muna si Daniel Padilla. So grabe, no, doon pa lang parang it's an entry point na siya mga kasambreros, na umayaw si Daniel Padilla, tapos si Ma'am Catherine lang yung nag-go, no? So one entry point na destiny talaga ang Kathleen, na magkakilala sila at maging close mga kasambreros. Tapos nung inoffer pala ito sa kay Catherine ni Inang, kasi Inang yung tawag niya kay Inang yung tawag niya kay Olivia Lamasan at saka kay Direk Cathy. So si Mamang Olivia Lamasan niya, sabi niya dito ay nag-offer daw sa kanya na may project kami para sa'yo, pero wala pang leading man. So ganun siya mga kasambreros. So pero after the meeting daw ay napilit niya si Mamang Olivia Lamasan. So ito kasi yung mga first time nila mga kasus na narinig, first time na impression, first time na naging reaction. So ganun siya mga kasambreros. Mamaya i-play ko to kung hindi siya copyright, pero pag hindi ko siya na-play, big sabihin copyright po mga kasambreros. So yun, sinabi sa kanya ni Inang Olivia Lamasan, tapos OFW movie daw siya. Tapos hindi yung ang sinabi pala sa kanya dito, hindi sinabi sa kanya leading man hangga't hindi siya mag-yes, no? Hindi mag-yes si Catherine mga kasambreros. Tapos sabi niya, paano yun? Yung hirap naman, di ko alam. Sabi niya, pero nung napilit niya si Ma'am Olivia Lamasan mga kasambreros. So yun nga, talagang nung napilit niya si Inang Olivia Lamasan, sabi niya, it's gonna be Alden Richards. Tapos sabi niya, Alden Richards, sabi niya, wow, pinayagan. Parang yung unang tanong mga kasambreros, kung pinayagan ba ng network mga kasambreros. So sabi ni Inang Olivia Lamasan, sabi niya, yes na. Kung kaya it's gonna be Direk Cathy, tapos Carmi Raimundo. Tapos binigyan pa siya ng time para mag-decide mga kasambreros. Binigyan si Kath ng 1 week, tapos 2 weeks, tapos after 2 weeks ay nag-meeting sila, no? Tapos nag-said yes na siya mga kasambreros. Grabe, no? Alam mo yung parang there were so many instances, and may narinig pa nga ako dati na parang in-offer din yung Hello Love Goodbye sa Lisken, no? Kay Enrique Hill at saka kay Liza Soberano, pero umayaw din sila. Pero yun, talagang alam yung destiny
na ang daming pwedeng maging hadlang, maging hindrances sana mga kasembreros ng kanilang pag-meet or pagsama sa pelikula, pero talagang gumawa yung tadhana na gumawa si Lord mga kasembreros na magkasama sila sa Hello Love Goodbye, which started everything mga kasembreros. So yun, naisip din niya na pwede pala na syempre homegrown talent si Alden, tapos Aldab pa siya, tapos si Kathniel pa at that time. So yun, talagang sabi niya pwede pala, sabi niya nagulat, so parang gulat na gulat mga kasembreros si Kath mga kasembreros. So yun, tapos si Alden naman, sabi niya parang nalaman na ni Alden dati yung mga negotiations before yung pag-meet mga kasembreros. Tapos in-approach si Alden. So parang Star Cinema yung nag-approach pala kay Alden, no? Star Cinema cast or Star Cinema management mga kasembreros. Tapos gusto nila makipag-collaborate kay Alden and so on. This sabi niya sa Star Cinema willing daw siya na makipag-work sa kanila. Tapos kasi fan daw siya ng mga films ng Star Cinema mga kasembreros bago pa mag-enter sa showbiz. So nung oo si Alden, na-realize na 2 weeks before the story conference. So hindi rin niya alam mga kasembreros sabi niya hindi niya rin alam kung sino maging leading lady. So nung ito na yung nakakatawang part. Nung nalaman na daw ni Alden Richards yung na si Catherine Bernardo yung nung nalaman na niya si Catherine Bernardo pala yung leading lady with Star Cinema, sabi niya gusto niya daw lumubog sa upuan niya. Na parang sabi ni Bianca, lumubog sa kinaupuan. Sabi ni Bianca, akala ko tumalon, sabi ni Bianca. Sabi ni Alden, how is that being possible na si Catherine, part ng Kathniel, tapos si Alden naman part ng Aldab. So, Direk Cathy, tapos yun, talagang grabe, no? Talagang makita mo talaga dito yung specific details na papaano gumawa ang Diyos ng paraan para maging destiny talaga ang Kath din mga kasembreros. So, dito mo talaga malalaman na malalaman mo talaga na destiny, parang heavenly tandem, no? Yung Kath din mga kasembreros. So, mamaya i-play ko ito mga kasembreros para ririnig niyo po first hand kung hindi po tayo magkaroon ng copyright, no? So kung hindi ko siya may-play ay may copyright, pag wala ay wala pong copyright. Kapag wala may copyright po mga kasembreros, no? Tapos kung hindi ko siya ma-play may copyright, tapos kung ma-play ko siya ay walang copyright mga kasembreros. Pero yun, no, talaga nakakatuwa na destiny talaga ang Kath din. Tapos itong buntis ay nako po. So ito si Mr. Hans Kua. Parang ano siya, parang push bets, no? Ang push yata is one of the I would say part siya ng ABS-CBN mga kasembreros. Yung push bets, no? So dito ang daming sinabi ni Mr. Hans Kua mga kasembreros. Tapos maliban kay Catherine, sabi niya kasi nga March 1996, syempre lahat ay nirelate at kinonect sa mga baraha, no, sa cards mga kasembreros. Tapos ay maliban kay Catherine, sabi niya parang mabubuntis. Nakakatawa dito yung buntis issue niyan mga kasos, kasi parang kada taon na lang yun yung hula, and nakita ko rin dito yung tao dito yung parang binabase nila sa observation, no, yung mga kasembreros, no, yung mga sinasabi nila na tulad ni Vice Ganda magkakaroon din ng operation kasi nga nabalitaan nila siguro na magkakaroon ng parang surgery parang gusto niya magkaanak ni Vice Ganda, no, tapos through surrogacy, no, something like that yung term mga kasembreros, no, parang kahit lalaki ka gusto mo magbuntis, so magpapa-surrogate ka mga kasembreros. So yun yung parang term, no, mga kasembreros. So pero yun talaga so kung gusto yung pakinggan ito mamaya i-play ko, pero parang ayoko nang i-play kasi hindi naman siya totoo mga kasembreros, no, kasi nga hula lang siya.
So yun, buntis lang yung ano niya dito, yung sinabi kay Ma'am Catherine. Tapos health, of course. Tapos kay Vice Ganda, hinulaan niya rin si Vice Ganda. Si Coco Martin, hinulaan niya rin si Ann Curtis. Tapos si Daniel Padilla, mga kasambreros. So travel and so on, mga kasambreros. So sina Kyla Estrada, no? Inulaan niya rin. Parang puro ABS-CBN. Yung Bini, hinulaan niya rin, mga kasambreros. Tapos yon, si Kim Chu, hinulaan niya rin, mga kasambreros. Inantay ko dito si ano tapos kasama rin pala dito si Donnie Panghilina, no? Na hinulaan niya, mga kasambreros. Si Bel Mariano, of course, no? Tapos hinulaan niya rin si JM Ibarra. Hinulaan niya rin, mga kasambreros. Si Fiang Smith, of course, hinulaan niya rin, mga kasambreros. JM Fiang, hinulaan niya rin, mga kasambreros. Si Brent Manalo, hinulaan niya rin, mga kasambreros. So tapos si Bianca De Vera, hinulaan niya rin. Tapos si Will Ashley, no, hinulaan niya rin. Parang lahat ng PBB housemates dati. Si Dustin Yu ay hinulaan niya rin, mga kasambreros, no. Tapos inantay ko dito si Alden, pero wala siyang hula kay Alden. Pero yaan mo na, hula lang naman ito, mga kasambreros, no. Na alam nating mas naniniwala tayo sa godly destiny over mga hula-hula, mga kasambreros. Tapos ito, si Alden ito na nagmamano, mga kasambreros, no. Si Kuya Ed. Si Kuya Ed yata ay part ng ano. Alam ko nagkaroon sila dito ng ano ng parang fundraising yata. Si Kuya Ed, parang ano siya, may cancer yata, no? Na malapit sa puso ni Sir Alden. Nakalimutan ko ano yung connection or relationship ni Alden kay Kuya Ed or kay Tatay Ed, mga kasambreros, na sa picture na ito ay nagmamano siya, no? Tapos alam ko kasama dito si Kuya Kim and then parang nag-fundraising sila for the benefit of Tatay Ed sa kanyang karamdaman, mga kasambreros and mga Catinatics. Parang nagkaroon sila ng auction sale sa mga antique na gamit, no, para gamitin ni Tatay Ed, mga kasambreros, sa kanyang medication. So yun po, pero hoping na okay na ngayon si Tatay Ed, mga kasambreros. So yun po, no. Tapos sobrang bait dito ni Alden kasi nagmano siya, mga kasambreros and mga Catinatics. So talagang magalang, no, si Alden Richards, mga kasambreros, lalong-lalo po sa mga nakakatanda. And then ito, pictures ito ni Ma'am Cath, no, nung time ng Pilipinas Got Talent, nung nag-judge nga siya. Naka-white dito si attorney na parang Americana tuxedo style. So ang ganda dito ni attorney, mga kasambreros, no. Compilation lang ito ng or parang mga pictures or kuha doon sa pagiging judge ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Ang bilis lang din ng ng Pilipinas Got Talent. Parang ilang buwan lang ba sila dati, no? Parang inabot lang sila ng 2 months or 3 months, mga kasambreros, sa sa ere or sa ABS or sa show, mga kasambreros. So pero po na sobrang gwapa ni attorney dito sa kanyang white na parang tuxedo Americana. Tapos ito, this will be the last item siguro, no, bago natin i-play mo ito. So na-recall lang, no, yung picture dito ni Nate Gonzaga sa skydiving sa may Dubai, mga kasambreros. Kasama of course si attorney at saka si Tisoy, si client, and then si Chi Filomeno yata ito, naka-isa na naka-shades din, mga kasambreros, na best friend ni attorney, no, mga kasambreros and mga Catinatics. Hindi ko alam, baka yung glam team ba nito ni Cathy kasama pa niya, so parang hindi na yata dito nakasama. Baka rest mode na sila kasi pauwi na sila ng Pilipinas after nito So pero yun po, no, ang cute ni Nate Gonzaga mag-smile kasi nawawala yung kanyang mata kasi nga singkit siya, no. So yun, sobrang cute lang at saka sobrang kulit ni Miss Nate Gonzaga, mga kasambreros. So yun po, no. Actually yun lamang sa ating Cath items, no. Team Panatag tayo.
na kung saan ay talagang destiny talaga ang Kafden, mga kasembreros, no? So ipi-play ko itong kay yung ano na, yung first, no, with the interview with Bianca Gonzalez. Tapos itong lahat ng pwedeng i-play, mga kasembreros, dito. So kung hindi siya copyright. And then, of course, no, pakinggan natin ang napakinggang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang be part of this project. at para po sa ating Word of God, is sobrang cute nito, mga kasembreros. Ang title natin ay Asawang Ubas, Ulibong Anak. Bakit kaya ganito, no? Ang cute. Pero kapupulutan natin ng aral, of course, no? Psalms 128 verses 3 hanggang 4. Your wife shall be like a fruitful vine. Ito pala siya, no? In the very heart of your house, your children like olive plants. Ito pala siya, mga kasembreros. All around your table, behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. Napakaganda ito, mga kasembreros. So sa biblical times, mga kasembreros, kapag namumunga ng marami ang ubas, ang olibo po, kung nakita niyo po sa screen niyo, ay isa po siyang uri ng fruit tree, no, sa Middle Eastern countries, or sa specifically sa Israel kasi ito, mga kasembreros, no, sa biblical times or biblical truth, mga kasembreros. So ito po ay parang inilintulad, no, yung asawa mo or yung wife mo, mga kasembreros, sa isang ubas na isang fruitful, no, mabunga, na marami siyang bunga, or productive siya, mga kasembreros, na ubas or vine. Tapos ang olibo naman ay ang anak, mga kasembreros. Tapos ang pinaka reason kung bakit ganoon mabunga sila ay dahil may takot sa Panginoon ang pamilyang ito, mga kasembreros. So kung parang pagpapalain ng Panginoon, mga kasembreros, ang magulang, ang anak na may takot or may paggalang. Kung pa yung takot na ito, kagaya ng sinasabi ng Biblia, takot na paggalang, no, in great awe, in great respect, mga kasembreros, in great reverence sa Panginoon. Hindi ito yung takot na nagdudulot man ng takot gaya ng takot natin sa mundong ito. Kasi ang takot ng mundong ito, ang nagagawa nito ay panibagong takot, panibagong anxiety, nagli-lead sa depression, sa suicidal attempts. So ganun siya. Yung takot sa Panginoon, iba yun. Okay? Yung divine or holy fear na ito, mga kasembreros, ay nagdudulot ng pag-ibig, nagdudulot ng pag-asa, nagdudulot ng power, nagdudulot ng kalakasan, nagdudulot ng encouragement, and so on, mga kasembreros. So, ganun po siya. Magkaiba ang takot sa mundong ito kaysa sa takot sa Diyos, mga kasembreros. Kung paano natatakot ka sa Diyos, because you love Him, because you are you have that great respect, no, deep and high respect, mga kasembreros, sa Panginoon. Parang kung mahal mo asawa mo, 'di ba? Ginagalang mo, parang ayaw mo siyang magalit, ayaw mo siyang magtampo, no, ayaw mong sumama ang loob niya. So kung kaya lahat ay ginagawa niya, mga kasembreros, lahat ay ginagawa mo para sa kanya, para siya po ay ma-please, no? And more than sa Panginoon, mga kasembreros, mas mataas na respect and reverence sa Panginoon dapat na meron tayo. So which is kung sa level hindi natin to ginagawa, yung worship, yung pagsamba, hindi natin ginagawa sa tao, kundi ginagawa natin sa Diyos, mga kasembreros. So wag nating sambahin ng tao, ha? Mahalin natin ang tao, pero huwag to the point na parang sinasamba na natin, no? Ginagawa nating Diyos. Pwede tayong humanga, kagaya sa Kafden, but not to the point na i-compromise natin yung Diyos, yung yung pagiging manlilikha, creator at maker, forever na Diyos, mga kasembreros, over sa tao. So doon na po tayo magkakasala. The image of a wife being likened to a fruitful vine within the house is in this verse from Psalm 128 is a beautiful and powerful metaphor. Just like a vine that produces abundant and nourishing fruit, a wife is portrayed as a source of growth, life, and blessings within the family. So yun, no? Talagang, di ba, pag may asawa ka na mabait, masipag, masinop, magaling, nuwais, no? Magaling mag-budget, magaling mag-aalaga ng mga anak, magaling mag-asikaso sa loob ng bahay, and so on, responsible, masipag, and so on, humble, no, loving, caring, mga kasembreros, ay and of course, no, may relationship, no, na close sa Panginoon, ay masabi mong talaga mabunga, no? Para siyang isang ubas na maraming bunga, mga kasembreros, no?
hindi siya yung pasaway kasi may mga asawang babae na sugarol. Para sugal mga kasombrero, and then may mga asawa naman na tamad, may mga asawa naman na pagbibigyan mo ng pera ay ubusin agad ang pera, tapos hindi na sila hindi na pupunta ang pera sa loob ng pamilya, sa anak, or gastusin sa kusina, kundi napupunta sa mga bisyo. May mga ganong nanay, or yung iba naman nasobrahan na ng TikTok shop or ng Lazada or ng Shopee. So na napupunta sa mga parcel yung pera na binibigay ni Mister. Pero may mga times naman nagamit, no, at saka importante, but hindi naman sobra-sobra kasi lahat ng sobra ay masama mga kasembres, parati nating tatandaan. So dito ay kapapainahin tulad, no, metaphor mga kasembres ang isang asawa sa isang mabungang ubas mga kasembreros, and yung mga anak naman ay kagaya sa mga sa mga olibo na namunga mga kasembreros all around your table. Grabe, no? Grabe yung pagpapala ng Panginoon. It speaks about abundance talaga. So hindi na siya abundance sa material wealth or sa physical mga kasembreros na mundo, but spiritually at saka yung relationship talaga sa Panginoon mga kasembreros. So this verse speaks to the importance and value of a supportive and nurturing wife in the home. Have you ever watched a vine grow and flourish, providing sustenance and beauty to its surroundings? This verse is depicting the wife's role in a similar light. She is essential for the well-being and prosperity of the household. So, imagine natin na lahat pwedeng iba't ibang uri ng pananim na kung saan ay merong bunga mga kasembreros, kahit hindi man grapes, no, kahit ibang uri ng mga prutas mga kasembreros. So parang gano'n ang isang ang tinutukoy ni Haring Solomon sa isang asawa, no, na masigasig, productive mga kasembreros at maasahan sa lahat ng bagay. May mga tao kasi, syempre pag asawa mo, expected mo na marunong magluto, marunong mag-alaga ng mga anak. May mga tao kasi na, of course, kapag alanganin, ay hindi pa marunong hindi marunong magpalit ng diaper, hindi marunong asikaso ng mga bata or magluto. For example, ay nag-asawa na dahil sa bugso ng damdamin, nagpadala sa bugso ng damdamin. So, ang ending ay miserable, no? Ang kanilang tahanan mga kasembreros dahil nga hindi sila marunong hindi sila marunong na magawaing bahay. So, kung kaya si Mami Min, no, talagang dito ay talagang good example na lahat po ng anak, ng apo ba dyan, ay kailangan turuan sila na magawaing bahay as early as possible mga kasembreros. Kasi kapag lumakihan sila, not all the time naman ay meron silang mga katulong mga kasembreros. So, yun siguro yung parating sinasabi ni Mama Min sa kanyang mga apo at mga anak mga kasus. And true enough, no, kasi mga anak niya ay talagang lumaki na lahat sila nakatapos, no, mga kasus. Ultimately, the blessings described in Psalms 128 verses 3 to 4 are a direct result of living a life in reverence, in obedience to God, no, may pagsunod. Kasi pag ginagalang mo ang Diyos, susundin mo siya mga kasus. Fearing the Lord involves having a deep respect and awe for Him, which naturally leads to a life that aligns with His will. As we reflect on these verses, let us remember the significance of family, mutual respect, and living a life that honors God. May we all strive to nurture and support one another within our families, seeking to embody the principles outlined in Psalms 128. No? So, kagaya na mention natin, kung a life filled with blessings and joy talaga. No, pagpapala, punong-puno ng kagalakan, ng pagmamahalan sa loob ng tahanan mga kasembreros. So, walang isang mag-asawa or syempre yung couple mga kasembreros na hindi nagde-desire ng masaya, ng mapayapa at ng responsible parents or ng mag-asawa mga kasembreros. So, every family, every home mga kasembreros, yun yung dinidesire. Desire ng anak, gusto ng anak na yung parents nila mapagmahal, responsable, and of course, God-fearing. Tapos sa mag-asawa naman, both sa lalaki at sa babae, yung lalaki dapat nagde-desire or desire na yung asawang babae ay diligent, na masipag, loving, caring, and so on, responsible. Tapos ganun din naman sa babae, no? Yung gusto niya sa lalaki ay syempre yung responsible,
and so on. So vice versa mga kasembreros. Wala namang mag-asawa or magpamilya siguro na nagde-desire ng irresponsable at saka lasenggo or mga nambubugbog ba dyan na mga or violente na asawa mga kasembreros. So wala, no? Walang ganoon na mindset, walang ganong mindset ang isang tao, no? Yes, according to Psalms 128 verses 3 to 4, when we follow God's ways and live in His will, we bear fruit and prosper in life. This means that by staying connected to God and obeying His commandments, we can experience fruitfulness and success in all areas of our lives. So our actions and decisions align with these principles, resulting in blessings and abundance. So kagaya na mention kanina mga customers na ang buhay natin kapag nakasentro, na nakafocus mga kasembreros sa Panginoon, magpo-flow yung blessings sa relationships, no? Magkakaroon ng good relationships ang magulang sa anak, anak sa magulang, kapatid sa kapatid, asawa sa asawa, pagkakaroon ng blessings sa mga kasembreros na hindi tayo gugutumin ng Panginoon, hindi niya may mga challenges, yes, given na yun mga kasembreros, but those tests and challenges mga kasembreros are part of our existence kasi masyado namang matamis, no, kung parating matamis, masyado magkakaroon ka naman ng diabetes kung parating matamis ang kinakain mo, parang ganun ba? So minsan kailangan mo ng alat, kailangan mo ng maasim, kailangan mo ng matabang, kailangan mo na mapakla. So ganun ba, no? So ganun din sa buhay natin. So hindi all the time ay puro saya, puro victory mga kasembreros. Ang pinakapangako ng Panginoon dito ay hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man mga customers kapag may hamon at challenge, mga pagsubok sa buhay. So yun po yung pinaka-pangako niya, no? Hindi siya nangako ng madali, easy mga customers, may pagpapala, yes, pero hindi easy go lucky ang buhay sa mundong ito. Kasi kung perpekto ng buhay, hindi natin kailangan ng Diyos, no? Kung sobrang saya na at saka walang problema, hindi natin kailangan ng Diyos, no? So naging useless ang Diyos mga customers kapag ganun. Kapag perfecto na ang buhay. So, life is not perfect and it will never be perfect mga kasembreros. So, dahil nagkasala ang tao from Adam and Eve, so tuloy-tuloy na yun mga kasembreros until the very end of the age mga kasembreros. So, kung kaya yung ating mga anak, pangarapin natin sila na yung asawa natin maging mabungang ubas at saka yung anak natin ay maging ulibo, no? Maging masunurin, maging madasalin, and of course, magiging God-fearing children mga kasembreros, so that the blessings of God will continue from them forward mga kasembreros. Alright, salamat sa ating Word of God ha, na pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, a fruitful wife and an obedient children or obedient child mga kasembreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.